Hello! I'm here today with Jocelyn. May nag-comment ka na ng subscriber ko. Bala na ka na if you have any horror story. Gusto na ka naman ba yan? I have a lot of horror. Ano ba sa'yo? Pero may camera. Diba? Ang Black Entity. Are you aware of the Black Entity? Guys, I'm gonna tell you about the horror experiences. Back in high school. That was like, wow, English! Grade 9 pa katakatagin? Grade 9 kita. 10, 11, 12, 1st, 2nd, 3rd, 4th. 7 years of... Wow, ano isip? Back when everything was fine. Everything was it. Nag-shifting kasi kami dati, high school. So, yung grade 7 at grade 8, sa umaga sila hanggang sa hapon. Tapos, kami, ang grade 9 and grade 10, noon hanggang gabi. 11 hanggang 7 p.m. Yung shifting schedule namin dati. Basically, gabi na sa school, nagla-lesson pa rin kami sa school kahit na 6 or 7 p.m. na. Kasi 7 yung uwian namin. So, 8 or 9, ako nakakauwi sa bahay. So, there's this one incident kasi, yung classroom namin, palagi siyang amoy kandila paggabi. Amoy bulaklak ng patay paggabi. Di mo yung naalala? Wala, nakita na ako kayo, hindi ko magbasa what dati sa school. Ako napansin. So, yung mga klase ko, palagi silang nakakaamoy ng parang kandila. Tapos, yung parang bulaklak na nilalagay sa mga patay. And then, yung seating arrangement kasi namin, gabi ba? Walang materiya, Yung seating arrangement kasi namin is, ako yung nasa pinakagilid ako ng classroom, tsaka may bintana. Sa bintana na yun, may makikita ka ng another department. Yung tinatawag namin na Filipino department. Okay? Tapos nun, edi syempre gabi na, hindi pa namin sinarado yung bintana. Ako yung una nakakita nun, may tumatayong anino sa loob ng classroom dun sa Filipino department. Hindi niya alam guys, 2020 kasi yung vision ko nung bata pa ako. So nakikita ko talaga na may nakatayo na black entity doon sa loob sa mga classroom. Nakita ko siya dito sa side ko na may bintana. So akala ko, guni-guni ko lang guys. So, hindi ako natakot kasi wild ang imagination ko nung bata pa ako. Apparently, nung walang teacher nun, diba? Hindi pumasok yung teacher namin sa last subject. So, nakaupo lang kami, naghihintay ng time. Ng oras, paano yung kaklase ko. Ano yung tanan? To be continued mamaya. Okay, to be continued. May mga kaklase ako na nakahilera sa likuran ko. Isang line kami. Pareho kaming nasa gilid ng may bintana. Isa sa mga kaklase ko, sa likuran ko, umiyak. Yung sa unahan niya na nasa likod ko na talaga. Kasi ganito yan, ako, may lalaki dito, tapos may babae. Tatlo kami. So, yung babae dito umiyak. Tsaka yung lalaki na nasa gitna namin, sumigaw. So, tinignan ko, ano nangyari? Sabi niya, may nakita kami. So, apparently guys, yung nakita ko doon sa Filipino department, nakita din nila. At the Shory store. To cut the long story short, hindi ako nagguni-guni guys. Kung ano yung nakita ko doon sa Filipino department, totoo. Kasi hindi lang ako yung nakakita. So ayun guys, umuwi ako sa bahay. Alas 8 ng gabi. Umiiyak ako kasi So okay guys, ngayon today is a Friday and the last day para mag-disseminate mga papers namin, and I am low-key scared na hindi matutuloy yung event namin because ang daming signatories na kailangan i-comply, and then yung mga teachers na need ng signatory is
They're giving me a headache. Sorry for that. But they're giving me really a headache. So, ngayon papunta na ako actually sa school kasi umuwi ako kahapon because apparently yung kapatid ko kailangan niya na magluluto ng lumpia niya. So, as a ulirang ate, Roman, sige, Biel. Tayo, Biel. Hindi ako mag-forward. Ako hilig ka, Biel. As in, namirati. Namiyan ako ka. Tapos sa term... Ay, salamat. It's 4:50 in the morning. And I'm getting ready to go to school because we have an event. Sorry for the hoarse voice. Paus na boses sa umaga guys. Kasi ganit ka rin boses ko umaga pa. And 3 hours na yung tulog ko. I wasn't able to vlog for the past week because yun nga, ang dami ko inasikaso na papers para sa event na to, and also marami din akong ginawa sa buhay ko na parang hindi siya worth it i-vlog. So, kain tayo guys. It is actually still so early to eat, but kailangan ko ng energy. Parang buhay ako. Yes! Mahal! Go! Pabidyo lang ko, ti. Para ano? Yay! I was so frustrated how I would style my hair. Gusto ko sana na patuyuin muna siya bago itali. Kaso, sobrang init ng panahon. So, kahapon guys, muntik na ako mamatay. Share ko lang. Kasi, muntik na ako masagasaan ng sasakyan. Siguro sa pagkakataranta ko na yon, nakita ako na paparating na kotse sa left side ko. Tumakbo ako agad without even knowing na may kotse rin pala sa right side ko na papalapit sa akin. Buti na lang talaga, nakahanto ako sa pagtakbo. So, kaya guys, buhay ako. Buhay ako guys. Hindi lang sa nabali or anything yun nakuha ko ka.